Dineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay kahit may ilang miyembro nito ang naniniwalang sapat ang nilalaman ng ikalawang reklamo para umusad. Ayon sa mga nanaig, walang naipakitang may direktang utos ang Pangulo kaugnay sa mga bintang sa kanya, gaya ng umunoy budget insertions at allocables. Nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Mel, Emil, Vicky, insufficient in substance base sa botohan ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ask Honorable Nisay if you are available. Makalipas ang 2 araw ng deliberasyon, magkasunod na pinagbotohan ng House Committee on Justice ang sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Unang sinalang ang impeachment complaint na inihain ng abogadong si Andre De Jesus. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. Sunod na pinagbotohan ang reklamong inihain naman ng grupo ni dating party list representative Liza Masa. With vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Bago ang botohan, mahaba muna ang naging talakayan tungkol sa mga inilatag na grounds for impeachment ng dalawang reklamo. For a complaint to be sufficient in substance, let us all be reminded, it must do more than suggest wrongdoing by association or inference. It must plead facts with particularity, showing that the official personally participated in, knowingly authorized, or culpably ignored acts that strike at the integrity of the office itself. Tinalakay kahapon ang De Jesus complaint. Kanina naman pinag-usapan ang Maza et al. Complaint. 3 alegasyon ang nasa Maza et al. Impeachment complaint na nakaangkla sa ground for impeachment na betrayal of public trust. Itinatag, pinahintulutan at pinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang isang opisyal na patakaran ng allocables at non-allocables sa pagbubuo ng DPWH budget. At ito ang naging batayan at bahagi ng isang buong sistema ng sentralisadong korupsyon na nagresulta sa tinatawag natin ngayong flood control corruption scandal. No? Ang Pangulo at tanging ang Pangulo lamang mismo ang may kapangyarihan na tuluyang mag-authorize ng release ng 213 billion pesos na unprogrammed appropriations na naging balon ng malawakang korupsyon. Kaya ito ay malinaw na pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Si President Marcos Jr. ay direktang nag-utos ng budgetary insertions na di bababa sa 100 bilyong piso. Direkta rin daw na nakinabang siya sa di bababa na 8 bilyong piso na ipinadala sa mga tauhan niya. Sabi ng ilang miyembro ng komite, walang naipakita sa reklamo na may direktang utos ang Pangulo kaugnay sa mga bintang. It is clear from the complaint that the President did not do any overt act that will show that he directed these 3 schemes. Having an imperfect policy direction is not an impeachable offense. Accusations are not factual allegations. Presidential approval of the release of these funds does not equate to discretionary indulgence. It is actually a requirement
of law. There is no allegation or statement showing any administrative order, memo, executive order, or any directive executed by the President himself. Pero may mga mambabatas ring naniniwalang sapat ang mga nilalaman ng reklamo para umusad ito. Kapag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Lalo na't maraming mambabatas ang di umano'y nakinabang. To support this charge, the complaint alleges that the quote-unquote Saldico confession confirmed the President's personal and direct involvement. And I respectfully submit that given that standard, that these allegations are assumed to be true, the complaint, insofar as the third ground is concerned, does satisfy the threshold standard of sufficiency in substance. Sa tingin ko po, itong third ground ang pinakamalakas. Because if take a look at the allegations of the complaint, lalo na yung tungkol sa mga claims o mga sinasabi through a video ng dating representative and chair of the Appropriations Committee. It would seem, if hypothetically admitted, meron talagang impeachable offense. Sa huli na naig ang mga bumoto na parehong insufficient in substance ang dalawang reklamo. Base sa rules ng Kamara, kung insufficient in substance ang impeachment complaint, i-dismiss ito at isusumite ng komite ang report nito sa plenaryo. Masasabi na bang patay na ang dalawang reklamo? As far as the proceeding today is concerned, I can consider that. However, we should be mindful that the committee report can still be reversed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Parang pinalabas na nagkaroon pa ng filing. Idiniin ng House Committee on Justice na hindi nito minadali ang deliberasyon sa dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo. Vicky? Tina, balikan natin yung nabanggit mo na committee report sa pagdeklarang insufficient in form and substance yung mga impeachment complaint laban sa Pangulo. Paano na yung susunod na proseso? Kailangan pa ba itong pagbotohan sa plenaryo para tanggapin o i-reject ito? Ayon kay House Committee on Justice Chair Jervy Luistro, babalangkasihin ng kanyang komite ang committee report sa sufficiency in form pero insufficiency in substance ng dalawang reklamo laban sa Pangulo at inaasahang tapos na yan pagdating ng Lunes kung kailan nakatakda ang susunod na pulong ng House Committee on Justice. Doon sa pulong na yon, Vicky, ay pagbobotohan ng mga miyembro ng komite yung committee report at pagkatapos nun ay isusumite nila ito sa plenaryo para pagbotohan ng lahat ng mga kongresista. Vicky. Linawin na nga natin, Tina, paano kung ang boto ay tanggapin ng mga kongresista? Yun na ba yung pagtatapos ng impeachment complaint sa Kamara? Paano rin naman kung i-reject naman ang report? Ano na yung susunod na mangyayari? Kapag sumang-ayon yung plenaryo, Vicky, sa House Committee on Justice, ay masasabi na nating patay na yung impeachment proceedings laban sa Pangulo. Pero kung binaligtad ng plenaryo yung House Committee on Justice, yung komite ay magbabalangkas ng articles on impeachment laban sa Pangulo. Ire-report o isusumite ulit nila yan sa plenaryo at pagbobotohan ulit ng lahat ng kongresista. Kapag nakakuha ng boto ng at least 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara, aakyat ang articles on impeachment sa Senado na uupo namang impeachment court. Vicky? Alright. Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Kumpiyansa mismo si Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang ginawang impeachable offense. Sinabi yan ng palasyo kasunod ng desisyon ng House Committee on Justice na insufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan?
Mel, ikinatuwa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbasura ng House Justice Committee sa 2 impeachment complaints laban sa kanya. Ang mensahe ngayon ng Pangulo sa sambayan ng Pilipino, let's move forward. Simula nang ihain ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kumpiyansa raw siyang wala itong basihan. Hanggang kahapon nga, kahit naideklarang sufficient in form ang parehong reklamo nung Lunes, wala pa rin daw legal team ang Pangulo. Hindi naman daw dahil kumpiyansa ang Pangulong kaalyado pa rin niya ang nakararami sa Kongreso, kundi dahil sa paniwalang sadyang mahina raw talaga ang mga reklamo. Hinayaan lang daw ng Pangulong gumulong ang proseso. Nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito ang nasabi mga complaints at miskin na po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. Hindi na raw tinutukan ng Pangulo ang naging talakayan sa House Justice Committee dahil may 2 engagement daw siya sa loob ng palasyo ngayong araw. Ang gita Malacanang, nakatutok daw kasi ang Pangulo ngayon sa pag-angat ng bumagal na ekonomiya ng bansa. Ang sabi ng Pangulo, let's move forward dahil ang gusto po niya ngayon ay tutukan ang ekonomiya at paano maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. At Mel, mukhang back to normal na ang schedule ng Pangulo dahil bukas, 2 aktibidad ang nakatakda niyang daluhan, pareho yang nasa labas ng Malacanang. First time yan mula nang ma-hospital siya dahil sa diverticulitis. 2 linggo na ang nakararaan. Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Ikinadismaya naman ng naghain ng isa sa impeachment complaint laban sa Pangulo ang pagdeklara ng komite na insufficient in substance ito. Pagpunto ng isang nag-endorso sa reklamo, tila hinusgahan na ng komite ang ebidensya kahit hindi nito tungkuling mag-abogado para sa Pangulo. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Nanginayang nga email ang mga naghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo na hindi na umusad yung kanilang reklamo at hindi na naipresenta yung anilang ebidensya laban sa Pangulo matapos ngang ideklarang insufficient in substance ng House Justice Committee ang kanilang impeachment complaint. Hindi tinago ni dating Party List Representative Liza Masa ang kanyang pagkadismaya sa naging desisyon ng House Justice Committee. Ang kanilang impeachment complaint, pati ang reklamo ng abogadong si Andre De Jesus, parehong dineklarang insufficient in substance ng komite. Ngayon pong hapon na ito, 3:03 p.m., pinatay ang katarungan para sa maraming mamamayan na naghahangad ng katarungan dahil sa malawak na korupsyon na kung saan ang presidente mismo ang nasa tuktok. Sa palagay po namin, prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Dahil sa nangyari, posible raw mapilitan ng taong bayan na lumabas sa proseso ng impeachment para humingi ng anyay katarungan, bunsod ng malawakang korupsyon. Nakakalungkot na kung dito sa proseso na ito ng impeachment, hindi natin makukuha ang katarungan, talagang mapupersa ang mamamayan na lumabas sa prosesong ito para makuha ang katarungan na atin pong inaasam. Ayon naman kay ACT Party List Representative Antonio Tino na nag-endorso sa reklamo ng Makabayan Bloc, tila ipinagtanggol ang Pangulo ng mga kongresistang bumoto laban sa kanilang reklamo. Sabi nila sa kanilang pagtingin ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Ngunit tila yun na po ang nangyayari dahil hinuhusgahan na nila ang ebidensya. Sinubukan din ng media na kunan ng pahayag ang anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos. Pero sabi ng nakababatang Marcos, I have no moral authority to be discussing anything to do with the impeachment of the president given my familiar relation with him. So I think let's leave it up to the wisdom of the Justice Committee and the other members of the House. But as far as I am concerned, I think it's best for me not to comment. Pag-aaralan pa daw ng mga naghain ng impeachment complaint kung dudulog sila sa Korte Suprema. Isa pa rin daw itong opsyon. Pero aminado ang Makabayan Bloc, masalimuot ang opsyon na ito. Yan ang latest mula dito sa Kamara. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Siyam ang sugatan matapos mang-araro sa Taft Avenue sa Maynila ang isang pampasaherong bus na pumalya umano ang preno. Nakatutok si Jomer Apresto.
Nakatawid pa ang mga taong yan at mga sasakyan na galing ng Pedro Hill sa Ermita, Maynila mag-aalas 10 kagabi. Pero maya-maya lang, inararo ng bus sa mga sasakyan sa Taft Avenue. Sa isa pang anggulo ng CCTV, may kita pa ang pagbagsak ng mga motorcycle rider na nadamay rin sa aksidente. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi bababa sa 8 sasakyan, kabilang ang isang UV Express ang inararo ng bus. Ayon sa isang saksi, may kabilisan ng takbo ng bus na biyaheng Alabang. Bumangga pa nga siya dun sa isang yung poste ng LRT, tapos nakita ko na lang yun ay inararo niya yung mga ibang mga kotse pati yung mga motor. Marami talaga siyang nabangga, sir. Ayon pa sa MDRRMO, umabot sa 9 na tao ang nasugatan na agad namang nabigyan ng paunang lunas. Ayon sa company driver ng puting MPV na naging kalso pa ng bus, galing sila ng Binondo ng kanyang pasahero at papunta sana ng Pasay para magsundo pa. Pero nagulat na lang daw siya nang mapansin na sasakyan nila ang tumbok ng rumaragasang bus. Hindi niya nga lubos akalain na makakaligtas pa sila sa nangyari. Hindi ko na naisip, sir. Paglingon ko kasi, sir, ando na yung uso ng bus doon sa tapat ko, sir. Napasigaw na lang ako sa Lord. Pero iniinda niya ngayon ang bukol sa ulo matapos tumama sa pinto ng sasakyan, habang ang kasama niya nasugatan sa braso dahil sa mga basag na salamin. Ito yung bus na sinasabing ng araro ng hindi bababa sa 8 sasakyan. Sabi ng mga otoridad, maswerte at hindi ganun karami ang mga pasahero na sakay ng bus noong oras na maganap ang aksidente. Ayon naman sa barangay, maswerte at nakatawid na noon ang mga tao sa pedestrian lane at hindi na nadamay pa sa aksidente. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad na nagkaroon ng problema sa preno ang bus. Lagi naman dahilan tawag dito na wala ng preno. Sa mga bus driver, sana lalo na sa area na yun, sana pag sapit sa area na yun, medyo mag-slow brake na lang para makaiwas sa anumang aksidente. Nasa kustodiya na ng Manila District Traffic Enforcement Unit ng MPD ang driver ng bus habang gumugulong ang investigasyon. Hindi pa kami pinahihintulutan ng MDTEU na makausap ang driver ng bus. Posible siyang maharap sa reklamong reckless driving resulting to multiple physical injuries at multiple damage to property. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Walang takas ang isang Indian national matapos si reklamo dahil sa pamba-blackmail sa nakarelasyon niyang Pinay. Panakot umano ng suspect, ipakakalat ang inirecord niyang malaswa nilang video. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Nagpanggap na kawani ng hotel ang mga pulis para makapasok sa kwarto ng kanilang target. Housekeeping. Okay. Sit down, sit down. Hindi na nakaporma ang inirereklamong 37 anyos na turistang si alias Kai, isang Indian national. We are arresting you for violation of Article 268. Mula sa West Bengal, India, bumiyahe pa Pilipinas ang suspect para makipag-eyeball sa online English tutor niyang Pinay na itinago ng pulisya sa alias na Bibi, 30 anyos. So right now, you will cooperate with us, okay? Call me later. Ang Pinay tutor ang nagpahuli sa dayuhan. Ayon sa biktima, nagkaroon sila ng relasyon ng dayuhan pero nang magpasya siyang makipaghiwalay, gumawa na raw ng eksena ito. Nanggugulo na itong ating suspect. Pumunta na siya sa bahay at meron pa na pinapakalat niya pa ang video para magbigay siya ng pera at bumalik sa kanya. Patuloy namin sinusubukang makuna ng panig ang suspect. Ang panakot daw ng dayuhan ayon sa pulisya, ipapakalat niya ang virtual sex video na inirecord ng lalaki. We filed a case of violence against women and children, then anti-photo and video voyeurism. Mayroon pang additional itong grave coercion. So hindi po tayo papayag na ang mga dayuhan na nandito sa Pilipinas na sasamantalahan ang ating mga kababaihan. Paalala ng PNP, labag sa batas ang magpakalat ng mga pribadong larawan at video, lalo kung gagamitin itong pang-blackmail. Ito raw ayon sa pulisya, ang pangunahing reklamong natatanggap nila ngayon mula sa ating mga kababayan bukod pa sa love scam. Make your sexual activity very private. So para hindi ito magamit kung kayo ay hindi na magkasundo balang araw. So sa love scam po, emotion
ang target, hindi lang pera. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sugatan ng alkalde ng Barobo, Surigao del Sur at kanyang bodyguard matapos silang tambangan kahapon. Puno ng tama ng bala ng baril ang van ni Mayor Ronnie Martizano na pinaulanan ng bala sa barangay Dughan. Tinamaan ng bala ng baril sa balikat si Martizano na nasa maayos na ang kalagayan. Sugatan din ang kanyang bodyguard na tinamaan naman sa likod ayon sa pulisya. Pauwi na galing sa isang meeting ang alkalde nang harangin ng isa pang sasakyan. Isa sa mga tinitingnang motibo ay ang kampanya ni Martizano laban sa illegal mining sa kanilang lugar. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang pulisya para matugis ang mga salarin. Totoo pero hindi pa pinal ang nag-leak na report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagrekomenda ng kasuhan sina Senator Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at 3 dating mambabatas. Draft pa lang ito ayon kay Senador Ping Lacson, kaya binawi ng ilang senador ang lagda rito. Nakatutok si Chino Gaston. Kinumpirma ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Lacson na tunay ang nag-leak na draft committee report tungkol sa flood control scandal. Pero draft pa lang aniya ito at pag-uusapan ng mga miyembro ng komite ang mga nais nilang baguhin o idagdag sa report bago ito maipresenta sa plenaryo para maaprubahan. Sa nag-leak na draft, inirekomendang kasuhan sina Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Chis Escudero. Pinakakasuhan din sina dating Senador Bong Revilla, dating Ako Bicol Representative Zaldico at dating Caloocan City 2nd District Representative Mitch Kahayon Uy. Bagaman pwedeng magdagdag o magbawas ang komite, iginiit ni Lacson hindi dapat matanggal ang kahit sino sa mga pinakakasuhan sa draft report. Yeah, 6 people ang nandun. Ex-Congressman Zaldico, of course, Senator Bong Revilla, no? Tapos Senator Chis, lahat ng nag-PPI ngayon, yun ang kasama doon. We're recommending them to undergo preliminary investigation. Below that baseline, hindi ako papayag kasi nga it doesn't make sense na hindi ko i-recommend yung nangyayari na. For further investigation naman ang inirekomenda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez sa draft report. Nauna nang itinanggi ng mga nababanggit ang mga aligasyon laban sa kanila. May 2 level na pinakakasuhan ng draft. Una, kung ang mambabatas o opisyal ng DPWH at COA ay nahaharap sa corroborative evidence at validation na lumitaw sa committee hearings. Pangalawa naman, kung nabanggit sa committee hearings pero wala pang sapat na validation at corroboration at kailangan pa ng further investigation. Kinumpirma rin ni Senate President Tito Soto ang laman ng draft, sabay diin ding hindi pa ito pinal. Wala pa, draft report pa lang yun. I think kung kay Joel at saka kay Jinggoy, accurate yun na nandun talaga sa listahan. Si Chis, ata sa second level nakalagay. Pero ibang mga level ang pinakamaganda, hintayin nyo yung Blue Ribbon Report. Dahil ma-explica ng chairman at saka ng mga members. Kailan po ba? Level 1 saka level... Sa nag-leak na draft report ay nakalagda na si Lacson at 6 na iba pang senador. Binawi na ni Senador J.V. Ejercito, Miguel Zubiri at Win Gatchalian ang kanilang pirma dahil draft pa nga lang umano ang kanilang pinirmahan. Hindi muna ako comment doon. Let me go into the caucus first. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Surely no regrets ang ex-PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemates na sina Sofia Pablo at Eliza Borromeo sa kanilang PBB journey kung saan naipakita nila ang kanilang true selves. Higit pa sa pagpapakatotoo, marami rin daw silang baong aral sa outside world. Makichika kay Aubrey Caramben. Kapwa walang panghihinayang ang latest kapuso at kapamilya evictees na sina Sofia Pablo at Eliza Borromeo. Kung si Sofia, proud na dahil mas naipakilala na niya ang tunay na siya, si Eliza, tila nabunutan naman ng tinik sa dibdib dahil na-redeem na raw niya ang kanyang sarili. Fulfilled na po and feel ko po talaga na serve ko na po yung purpose ko po sa bahay ni Kuya. Kaya compared po talaga sa first eviction na super dami ko pong regrets, ngayon po masasabi ko po na wala na po akong regrets. Ngayon masasabi ko na nagtiwala po ako sa sarili ko at bumangon po talaga ako.
Gaya ni Eliza, mas at peace na rin ang puso ni Sofia kahit di umabot sa pilian ng Ultimate 8. Actually, tinatanong ko nga po yung sarili ko na, is it wrong na hindi ako nanghihinayang, na hindi ako umabot ng dulo? Kasi, as in, nung iniisip ko po, like, wala talagang lungkot na, like, na-evict ako. Because, before nga po coming in, yung purpose ko lang talaga is to show the people who I really am. And nung paglabas ko po, nalaman ko na nagawa ko na yung purpose ko inside, and it's more than what I prayed for. Wala pa mang isang linggo mula nang makalabas sa outside world, miss na raw ni Sofia si Kuya at ang housemates. Sa labas, lumaki talaga ako na parang baby girl. Kasi baby girl ako lang lahat talaga dito sa labas. Tapos pagpasok ko, sabi ko, I feel like hindi ako pwede maging like who I am outside. Kailangan ko mag-step up. Kasi I want to take care of the housemates. Lalo yung mga bunso namin. Siya rin ang tagapagluto na natutunan niya sa kanyang mommy na isang chef. Approved nga raw ng housemates ang mga luto ni Sofia. Masarap ba ang luto ni Sofia? Super sarap po. Yung tinola niya hindi na kailangan ng patis kasi may lasa na. Ngayong nasa outside world, rooting daw sila sa mga natitirang housemates na lahat naman daw ay deserving mapabilang sa Ultimate 8. Baon din daw nila ngayon ang mga aral na natutunan sa loob ng bahay ni Kuya. Ang pinaka natutunan ko po talaga is yung pagiging strong and yung pagtiwala po sa sarili na kakayanin ko po lahat ng bagay na i-face ko po, lahat po ng challenges, kailangan ko pong kayanin. Ako po yung pag-unawa sa mga tao sa paligid ko. All throughout the journey, na-realize ko na as long as marunong kang umintindi ng mga tao sa paligid mo, everything will follow po talaga. Magiging at peace ka rin. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.